Sagittarius, hello. Ito yung reading mo for the month of August. Silipin natin ano yung overall energies mo pagdating sa career, kabuhayan, at saka sa iyong love life. Thank you so much sa iyong support. Kung lagi kang nakasubaybay dito, at kung bago po kayo, please don't forget to subscribe, like, or follow. Shout out sa ating mga members and subscribers sa ating mga social media platforms. Yung mga names nyo naka-flex po at the end of this reading. Regarding mga personal reading, pakibasa na lang po yung description ng video. Nandyan lahat ng info na kailangan nyo. Sa mga gustong mag-inquire or mag-avail. Ayan. Cross watchers, welcome din po kayo. Panoorin nyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. Para sa mga hindi alam kung ano yung Sun, Moon, Rising, Venus signs, search nyo sa Google how to calculate your birth chart. Meron kang Sky Father. Trusting the unknown. Yan. Meron ka ring Brown Bear Spirit. Take time out. So, ito yung first card mo. One of your overall energies for the month of August. So, yung sinasabi nitong card mo is trust in the unknown. Sagittarius, no? Ibig sabihin, magtiwala ka lang dito sa iyong path na unti-unting mag-unfold sa iyo. Exactly kung kailan kinakailangan. Doon sa perfect moment. Kaya, you need to trust kung ano man itong process na pinagdadaanan mo ngayong August. No, magtiwala ka lang, have faith on your path. Kasi yung mga bagay na na-encounter mo, na-experience mo, kumbaga may reason. And you need to trust kung ano man itong mga reasons na ito, itong path na ito na tinatahak mo. Sinasabi dito, you don't need to know kung ano man itong mga path na to nakakaharapin mo. Importante is to trust. Kapag lumalabas tong card na to, ito ay indication na ikaw ay igina-guide doon sa tamang landas. No? There is a greater power surrounding you na yun yung naggagabay sa iyo, and you need to trust the process, the path that is unfolding unto you. Kaya kung ano man yung mga path na yan, mare-reveal sa iyo ngayong August, mag-unfold isa-isa sa tamang timing. You need to accept
and i-allow mo itong miraculous energy to come into your life, no? So, try to see things from a higher perspective, kagaya netong eagle na nandito. So, itong time na to, kailangan mo, pwedeng iba sa inyo, kailangan ninyo ng pahinga, ng big break ngayong August. Pero this is also advising you na kailangan mong gumawa ng isang strategic na pagpaplano. Kailangan mo ring mag-focus dito sa iyong plans or maging patient pagdating dito sa iyong mga strategies or pagpaplano. This is an indication na kung halimbawang mapagpaplanuhan mo nga, sabi nga kung magiging strategic ka, maaaring maging successful ka dito sa iyong goal. Take time na mag-unwind, no? Mag-relax, mag-meditate. Basta kailangan mo ng ng time sa sarili mo para ma-recharge ka. Makapagpahinga, makapag-relax. Maaaring masyado ka ng stress, may burnout, overload, kaya kailangan mong mag-release ng tension. Kailangan mong maglaan ng time sa sarili mo na makapag-detox ka, makapag-relax, makapag-recharge. Kailangan mo ring lumabas-labas, ayan. Baka kailangan mo lang lumabas, no? From your busy schedule, kumbaga gawan mo ng paraan this August. This is a time for relaxation, rest, meditation, taking a break. And then, dito, during this break, pwede ka makapag-formulate ng mga bago mong strategies, yung mga pagpaplano na binabanggit kanina. Kasi pwedeng nagkakaroon ka nga ng overload. And then kapag na-release mo yung mga yan, syempre fresh na uli. So gagana na uli, baka may mga fresh ideas na napapasok sa iyo. So makakapag-plan ka na, makakapag-strategize ka na, 'di ba? Iyon, yung reminder sa iyo ni Brown Bear Spirit. So yan, maaaring magagawa mo yan ngayon August. Pagdating naman sa career, business o kabuhayan, meron ka ditong transformation, pagbabago. Ayan. Change is the natural order of things. Don't be afraid of the unknown. Ito, dalawa yung sinasabi dito, no? Unknown. Kakadalawang cards ka na. So, lumilitaw din siya pagdating sa career, business, financial kabuhayan mo. Trust the unknown. So, ibig sabihin, dito naman, pagdating doon sa career, business, financial kabuhayan mo, sabi, huwag ka daw matakot sa unknown. Ibig sabihin, kailangan malakas yung loob mo. Mag-try ng new things. Sumubok. Mag-experiment, no? Willing to compromise. Expect mo na may mga pagbabago or may mga bagay na mangyayari na hindi mo inaasahan. Mga unexpected, mga surprises pagdating sa sa career, financial, business, kabuhayan mo. Ngayon, overall energy ng love life mo is keeping a promise. So, tutuparin na ba niya yung pangako niya sa'yo or tutuparin mo na yung pangako sa kanya ngayong August? Meron something dito sa pagtupad sa kung ano yung mga ipinangako sa isa't isa.
Tignan pa natin yung mga tarot cards mo. Four of Pentacles, Ace of Swords, okay, nakikita ko dito kung yan, about dito sa love life mo. Merong getting a room o baka mag-check-in kayo ni jowa. Asawa mo man yan, jowa. Meron ditong motel na binabanggit, hotel, motel, o baka meron kayong pleasure travel. Baka naman iba sa inyo, nag-out of town kayo, out of the country. Basta parang may nag-book ng hotel or motel na ewan ko kung doon kayo magtatagpo o magkasama kayong pupunta doon. Kung matagal nang pinramis nyo yan sa isa't isa. So, ayan, hindi ko alam kung nag-honeymoon kayo, nagbabakasyon lang for pleasure. Basta may mga pag-check-in dito sa hotel or motel. No, pagtatagpo sa mga ganyang places, bakasyon, getaway. And fighting for what you love. Claiming what's yours, love is a battlefield. Pwedeng iba sa inyo, meron kayong mga hindi ko alam, dapat ipaglaban pagdating dito sa connection ninyo. Ayan parang sinasabi dito, pinaglalaban mo lang kung ano ba talaga yung karapatan mo bilang asawa. So, legal husband ka man, legal wife, or legal jowa. Love is a battlefield. Pwedeng may mga pinagtatalunan, ayan, kung hindi about ipinaglalaban yung isa't isa, o pwede naman ipinaglalaban nyo yung isa't isa parang mala Romeo and Juliet, or halimbawa lang na may asungot dyan sa relationship ninyo, pwedeng ipinaglalaban nyo lang yung karapatan nyo bilang legal na asawa or legal na jowa. Basta meron ditong claiming kung ano man itong dapat mo i-claim na talagang sayo, or ikaw yung may karapatan dito, or may mga pag sinabi nating battlefield, may mga labanan, agawan, pagtatalo, yan. Pwedeng ganyan yung energy ng love life mo. Tapos, dito naman, parang may energy ng possessive. Inaangkin niya lahat, ayaw niyang mamigay, masyadong selfish, gusto niya sa kanya lang, or this is an energy ng person na ayaw niya pang mag-let go. Hindi willing mag-adjust. Hindi mabitiwan yung dapat bitiwan na. Basta kung sino man tong person na to, whether ikaw or the person you're dealing with na may pagka-possessive siya or may pagka-insecure. Or kung sino man tong person na to na mahilig mag-hoard. Pero, if this is ibang bagay naman, aside dun sa mga sinabi ko, this is a sign ng stability. So, ayan, pwedeng halimbawa, this is you, na mas stable ngayon yung income mo, feel mo na stable din yung career mo o relationship. Yun nga lang, pagdating nga sa person, may pagka-clingy ito kung jowa mo to, may pagka-seloso, or may pagka-insecure, or someone who is holding on sa past. Ikaw man yan. Ngayon, pagdating naman sa career, sa negosyo, sa kabuhayan, pwedeng yung iba sa inyo napaparanoid kayo about something related sa pera or sa career ninyo. Okay, and maganda to. Sabi ko nga, pagdating sa pera, kabuhayan, negosyo, ito ay pagsisimbolize ng stability. Or yung tao na may pagkakuripot
Ibig sabihin, practical, pero sometimes nagiging overboard. Halos ayaw gumasta, no? Parang nagiging kuripot na. Or pwedeng ito ay energy ng pag-iipon. Pagsisave ng pera kung ano man yung itinatabi nyo for the future. Dating naman dito sa iyong Ace of Swords, no? So, asahan mo ngayong July, magkakaroon ka na ng clarity. Kung meron mga nagpapagulo sa isip mo in the past, mga sitwasyon na walang kasagutan, darating na yan, mga answers. No? And kung meron ka mga problems na kailangan mo solusyonan, yan, makakaisip ka na ng solution dyan sa problema mo. This could also signify na bagong ideas na namumuo sa isip mo ngayong August. This is also a sign na nagko-concentrate ka sa isang bagay. Nagpo-focus and nagko-concentrate ka sa kung ano man yung truth na dapat mong malaman ngayong August, malalaman mo yan. Okay. Pagdating sa love life, yan, pwede kayong magkaroon ng mainit na usapan, discussion tungkol something. Ewan ko, especially kung may mga problems kayo, magjowa, mag-asawa, kailangan yung pag-usapan. Ito yung moment na dapat yung pag-usapan yan at maging honest sa isa't isa. So, definitely, this is a sign ng communication sa mag-partner. Ngayon, pagdating naman sa trabaho or career, pwedeng nai-stimulate kayo, no? So, this is a very... Kumbaga, nandun kayo sa isang proactive na environment pagdating sa trabaho, sa business. Okay, and pwedeng may mga importanteng mensahe, mga emails, ayan, letters regarding business, career, pera. Pagdating naman sa mga finances mo, siguro, importante maging rational ka. I-avoid mo yung mga, emotional or dramas na usapan regarding sa pera. Okay, pagdating naman dito sa Eight of Swords, sa situation na parang nakakasakal para sa iyo. Nakakaumay. So, kung love life to, yung iba sa inyo, na-trap kayo dyan sa person na yan, nakakasuffocate itong person na ito. Or masyado kayong ini-smother nitong person. Basta nakakasuffocate, smothering. Okay? Parang, ba tawag dito? Para kayong kinakahon, kinukulong. Yun yung energy. Tapos pagdating naman sa yung career, business, pwedeng gusto nyo nang kumawala dyan sa company na yan. Gusto nyo nang kumawala dyan sa situation nyo, sa career man yan, sa business, parang wala kayong magawa sa ngayon, no? Pwedeng yung iba nagkakaroon kayo ng mga fears sa mga pagbabago. Ayan, so feeling stagnant, feeling trapped. Pagdating sa career, sa negosyo, sa kabuhayan. Parang takot kayo na sumubok ng bago, kaya parang nangyayari, nag-i-stick na lang kayo dun sa kung anong meron dyan sa career or sa negosyo ninyo. Ganon din pagdating sa pera. Pwede naman ito anxiety naman pagdating sa pera. Or kung may mga times na nai-stuck kayo sa ganyang kabuhayan na hindi kayo makagawa ng pwedeng walang improvement, nagiging stagnant. Eto naman, mga plano, kagaya nun, sabi ko nga may pagtupad ng plano dito. So dito parang ganun, sa love life nyo kanina, diba? So kung naman yung mga pinaplan ninyong magjowa, mag-asawa, kung nagkaroon ng mga delays or setbacks in the past, for sure, matutuloy nyo na yung mga gusto nyong plano na yan ngayong August. No? So, this is setting romantic goals. Pagpaplano, kung ano man itong mga pinaplano ninyo mag-asawa, magjowa para sa future ninyo together. Ngayon, pagdating naman sa career, ganun din, pagpaplano pa rin. No? Pero this is, kailangan mong mag-take ng mga steps. Kung ano man itong mga ini-envision mo, itong mga pangarap mo or goals mo regarding your career or business o sa kabuhayan, sa pananalapi mo, you need to start
Start na. Mag-put ka na ng effort dyan. Gawin mo na yan. No? Taking steps. Or taking yung living out of your comfort zone. Willing to take risks. Yan. So, importante pagdating sa financial, yung pagpaplano tungkol sa mga long term. Yan, kung paglilay ng mga foundations para sa future mo, hindi lang sa future mo, at sa future ng asawa mo, mga anak mo, no? So, ibig sabihin nito is, pwedeng iniisip mo about your retirement, ipon, o yung pagkakaroon ng sapat na naipundar, na source ng income, negosyo, or pera para sa future mo, family mo. Wow, so nakikita ko naman dito sa iyong last card, no, tarot card dito. This is an earth sign, baka may Taurus, Virgo, Capricorn dito. And this person is very generous, caring, nurturing, homebody. So pwedeng housewife o house husband, or pwedeng this is a person na very madiskarte, magaling pagdating sa pagmamanage ng pera, ng household, ng negosyo, someone who is very practical, sensible itong tao na to. Ngayon, kung hindi yan ikaw or a person malapit sa iyo na nakaka-encounter mo ngayong August, pwedeng ito yung sinasuggest sa iyo, advice sa iyo ng barahan na kailangan mong maging or gawin ngayong August, no? Kung ano't ano man, pwedeng itong sign ng success sa isang business na iyong, ewan ko kung meron ka mang business ngayon or kung nagpaplano ka mag-business in the future. Oh. Pagdating sa relationship, this is a sign ng stability. So, lahat ng kailangan ninyo dito sa relationship nyo is provided sa inyo, pinoprovide nyo sa isa't isa. Pwedeng kayo ay hindi lang komportable sa isa't isa, masaya, stable, pati rin yung kabuhayan ninyo or careers ninyo pareho na magjowa or mag-asawa. Okay, so kung person to, sabi ko nga, talented to pagdating sa trabaho, expert siya dun sa trabaho niya, sa profession niya, sa business niya. Pwedeng this is, a business partner or a boss. Kaya pwedeng yung iba sa inyo, baka mapopromote din kayo, or makasilip kayo ng opportunity na umangat yung, ninyo, yung sweldo, yung career. Basta ang ganda nito, pagdating sa pera, wala kang poproblemahin ngayong August, no? Puro security yung nakikita ko, ayan. 2 card to ng abundance and security. Basta, importante lang is marunong ka mag-manage, maging sensible ka, practical ka sa negosyo at sa pera. Tignan na natin yung mga closing messages mo. Hindi nakikita, guys. Masyadong malakas yung ilaw dyan sa side na yan. Siguro yan, ginaganyan-ganyan ko na lang para makita nyo. Reassess. Nakuha nating unang closing message. You have the right to change your mind. Closing message or advice sa iyo. Pwede ka daw, kung talagang nagbago isip mo, pwede kang mag-back out anytime. You have the right. Huwag mong hayaan na ma-deprive ka doon sa iyong right na makapaggawa ng desisyon para sa sarili mo, or kung magbago man isip mo, mag-back out ka man, no? So anytime you can do that. Hindi ka dapat mapigilan yan pagdating diyan sa bagay na yan. Authenticity. Live life for you, not the audience in your head. So stop trying to impress kung sino man or yung lahat ng tao. For sure, hindi mo magagawa yan. Okay? Kailangan mo maging authentic kung ano ka talaga, kung ano talaga yung nararamdaman mo, yung gusto mong gawin. Stop trying to impress or, yun na nga, please.
Lahat ng tao kasi imposible yun. No? If you want to do something, you do it for yourself or for your loved ones, hindi para sa audience mo sa FB, sa mga kapitbahay mo, no? Sa mga kaibigan mo, hindi. Ginagawa mo yun dahil gusto mo talagang gawin yun, ganun ka talaga, o yun yung gusto mo para sa mga mahal mo sa buhay, yan. Body, meron something about sa katawan. So, pay attention na pagdating sa katawan, sa health mo, pero parang sinasabi din dito, your body deserves your love. Baka nagiging harsh ka sa sarili mo lately. So, it's a card reminding you na, to take care of yourself, to love yourself, to respect yourself, yung katawan mo, no? Huwag abusuhin ng katawan. Surrender. Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. So, may mga matters na kahit na anong gawin mo, Sagittarius, hindi mo talaga lahat makokontrol sa buhay natin. Sa buhay mo. Lahat tayo ganun. So, this is pagtitiwala doon sa divine plan ng langit para sa iyo. Okay? So, huwag kang masyadong ma-frustrate. Yan. And learn to have faith, to trust in doon sa trust the process, trust the timing, kasi meron talagang divine plan and divine timing para sa lahat sa atin. Minsan, may mga bagay na hindi tayo nakukuha, mga gusto natin, kasi pwedeng yun ay hindi talaga para sa atin, or meron pang ibang darating na mas maganda, mas better. Okay, Sagittarius, I hope makatulong sa'yo itong reading mo for the month of August. Take care, God bless, babush.